PG, ano na naman nakatamaran to? 1 week na naman kami maghintay ng part 2 mo na vlog sa Baganga. Kalma! Hindi pa naka-adjust ang esophagus ko sa 20 minutes ko na vlog. At yan na lang ko ay maghintay. Hello mga kadipa! Reputa! So hello mga kadiputa! Are you an animal? Grabe na yun. So sa lahat ng mga nakita ng part 1 na vlog ko sa Baganga, ito na ang part 2. At saka next time, huwag nyo ako madaliin sa mga vlog ko dahil nagapahinga ako. Ano gusto nyo, magpakamatay ako para maging masaya lang kayo. Happy kayo eh. So i-recap ko lang muna ang part 1 natin ha. Kasi alam ko naman na kahit nakita nyo, mga tanga-tangaon nga daan ka mo. O, i-review muna natin. So, para sa kalaman ninyo, 8 destinations ang napuntahan namin. Pero sa part 1, 3 lang yung pinakita ko muna, no? So, una na ipinakita ko itong Aliwagwag Falls, no? Na marami nag-message sa akin na hindi daw ito sa Baganga. Sa Katiil daw ito. Mga reklamador. Ang Katiil at saka Baganga, malapit lang. Pare-pareho lang na. Mga dibonding ka, mga diputa ka mo ha. Pangalawa, pumunta din kami dito sa San Victor Island, doon na kung saan kinoconsider nila ito sa isa sa pinakabongga nila na destination dito sa Baganga. May mga reklamo pa dyan? Tama ba na sa Baganga ang San Victor? Kaya delete ko na lang ni. Mga hangat. Tatlo naman, itong Pusan Bar, no, na kung saan dito kami nagreklamo talaga. Hiningian kami ng 30 pesos each na environmental fee daw per barangay. After ng vlog ko sa part 1, may nag-message sa amin na notice, no, na ang 30 pesos na environmental fee pala, good for all resorts na and good for 3 days. Mga scammer ka mo, mga diputa ka mo na. Balikan ko kayo ha. Tapos nag-collect pa sa amin dyan ng 30 pesos. Hindi pa taga DNR ha, taga barangay pa. Kaya shout out dyan sa Pusan Bar ha. Hindi nyo pa sinabi sa amin na fix pala na 10 people ang babayaran namin sa bangka. So ibig sabihin kung 3 lang kayo or 2 lang kayo ang babayaran nyo, good for 10 people talaga. Pero hindi kayo inform ahead. I-inform ka pa na sa gitna ng dagat na kayo. O kami, hindi na kami nagreklamo kaya pababain man kami. Hindi man kami marunong lumangoy. Hindi na lang kami nagreklamo. Pero ano man ang nangyari sa amin guys, okay, bahala na sila. Ang importante, nag-enjoy kami. At syempre, patutunayan ko pa sa inyo guys na napakarami pa talaga ng magagandang destination sa Baganga. Let's go na! Pero sure na hindi mabalik tong 30 pesos each na mo. Charot lang. So after namin umikot sa first day namin na kung saan nakaabot kami ng 3 destinations, gabi na kami umuwi sa accommodation namin, no, sa Moonlight. So pagdating doon na lang kami nagluto ng pagkain namin, no, hindi na kami kumain sa labas. Kaya ang budget ng mga kasama ko daw hindi na kaya for the next day. Counted na lang ang budget nila. So actually guys, dumating kami sa Moonlight, gabi na, kaya natulog agad ako, no, kasi hindi man ako na-impress sa lugar, maliit lang man siya. At saka kahit isang coke man lang, wala man lang sila may palibre. Alam nila na may influencer sila na bisita. Ay, charot lang. Kinaumagahan, guys, pagising ko, nag-try ako walking guys, patungo doon sa dagat na accommodation namin. Pagpunta ko doon, guys, so nakaabot ako doon, no, na-shock talaga ako. Hindi man ako na-inform na accommodation pala namin paraiso. Grabe talaga ang dagat, guys, at sobrang ganda talaga. Tapos alam nyo, guys, sa morning, guys, as in, nakaka-impress talaga yung seashore talaga ng accommodation namin. Grabe talaga kalinaw. Ayan, guys, so pagising ko, guys, yan talaga kaganda, guys. Ang nasaksihan ko talaga sa dagat nila. Grabe talaga. At dahil nagandahan talaga ako sa dagat nila, guys, tingnan nyo ha, nag-coffee talaga ako, no, para makita nyo kung gaano kalinaw ang tubig. Pero ayan, umakyat talaga ako, no, na-realize ko kasi na parang hindi man masarap ang higop ng kape kung malakas ang alo ng tubig. Mapasok ka man pala. Kaya ayan, sabi ko, videohan mo nala ako ha, na nagalakad ako, ba nag-coffee ako, yung parang sikwan ako ba si Marimar. Pero in fairness guys ha, if magpunta kayo ng Baganga guys ha, highly recommended ko talaga ang Moonlight kasi guys dito guys, bukod sa napakasimple lang at saka affordable guys, sobrang ganda talaga ng dagat nila. Ayan guys, tingnan nyo guys, ganyan kaganda guys, at ganyan talaga kalinis ang mga dagat nila dito. Ang explanation kasi niyan guys, kasi halos sa mga dagat nila dito, hindi talaga populated ang mga tao, kaya napakalinis. Kung may basura man, basura ng kalikasan. Diba? Napakasimple lang ng Moonlight, pero ganyan pala kaganda ang dagat na ma-offer nila. Kaya sa owner ng Moonlight, ito lang masabi ko ha, napakaganda talaga ng lugar ninyo. Kulang-kulang lang talaga mga gasol nyo, kaya nagpila kami magluto. Dagdagan nyo ang gasol nyo ay, para kahit pagluluto, hindi kami magpila-pila. Report. So ayan guys, papunta na kami sa first destination namin today, no. Ayan, nakabaliti outfit ako. Just ko. Ang next naman doon namin napupuntahan, hindi naman daw dagat, kakaiba naman daw, no. Hindi na daw puro dagat, baka daw mga shokoy na daw kami. Sige, kami kadagat. So ayan guys, dumating na kami sa second destination. Ano man na ito, naka-animala na pati dito, bit-bit, kapataran ng mga ido niya man. Hindi siguro siya na-inform na dagat na puntahan namin ay hindi farm. So para sa kalaman ng lahat, no, at syempre ng mga tao, ng mga pakialamera dyan sa Baganga,
Ang first destination namin ay ang pinakagusto ko talaga at pinaka na-enjoy ko na destination dito sa Baganga. At isa sa pinakagusto ko na destination na napuntahan ko sa buong buhay ko. As in, nag-enjoy talaga ako. Ang first destination namin, guys, ay ang pinakasikat nila na lake dito sa Baganga, guys. Ang tinatawag nila na Lake Carolina or Lake Cartagena. Syempre, naghihintay na naman kayo ng mga historical na mga pasabog ko, no? Wala akong mahanap sa internet. Kaya yan, guys, hindi ko alam kung bakit Carolina ang tawag sa lake na yan. Baka ang owner is si Carolina. Baka yun ang pangalan niya. Pero seryoso, guys, yung sinabi ko na ito ang pinakagusto ko talaga na destination na napuntahan namin dito sa Baganga. Literal talaga yan, guys. Imagine mo yung tubig dito, guys, kakaiba na naman. Ito yung liguan talaga, guys, sa buong buhay ko na na-try ko. Yung parang hindi ka mapagod maligo, guys, kasi hindi makati. Kasi di ba ako maligo ka sa dagat, nagmamadali ka kasi medyo mainit or medyo makati pag nahanginan na. Dito, guys, as in, sobrang lamig talaga ng lake na ito. Sa sobrang lamig niya, guys, tinatawag din ng mga tao na taga dito na Cold Spring Lake. Charot lang, hindi hindi nila tinatawag ito na Cold Spring Lake. Pero narinig ko lang tinatawag-tawag din nila ito na Cold Spring. Pero seryoso, guys, walang halong biro. Sobrang lamig talaga, guys. At saka dito, guys, hindi ka maging itim. Sobrang ganda talaga liguan. Ang maganda pa dito, guys, bukod sa napakalinis, guys, grabe in person, napaka-natural talaga looking ang lake na ito. As in. Actually, guys, hindi naman talaga siya attractive, no? Na masabi mo talaga na napakalinis ng tubig dito. Kasi pag sa Baganga ka, guys, lahat naman talaga napuntahan mo dito, malinis at clear talaga, no? Crystal clear ang mga tubig dito. Ang nakakamangha dito, guys, yung idea na grabe, guys, para ka sa iba na lugar. Alam mo yun, guys, yung mga lake sa TV, guys, na nakita mo lang, yung mga lake na parang hindi pa talaga naliguan, yung mga lake sa mga good sa mga wrong turn, good na mga movie. Diba? Yung parang hindi pa napuntahan ng mga tao, ganyan talagang itsura niya, guys. Pero yun nga lang, guys, napaka-perfect talaga ng lake na ito, guys. Pero sabi nila, may mga buhaya daw dito. Pero friendly naman daw sila, hindi ka naman daw kainin. Medyo kagat-kagat lang daw ng konti. Friendly naman daw. Pero paalala sa lahat na maligo dito, no? Kung maligo kayo, guys, dapat i-make sure ninyo na sa gitna kayo ng tubig, ha? Dahil sabi nila, pag umabot ka doon sa kilid na may mga dahon-dahon, guys, may mga nangangagat daw ng mga ahas. Pero hindi naman daw sila poisonous. Hindi naman daw nakakamatay. Pero ayan, guys, nakita nyo ang lake niyan, guys, diba? Napakaganda, napaka-presko, pero walang katao-tao talaga, guys. At alam nyo, pumunta kami dito. Libre siya, guys, wala siya bayad. Pero hindi ko sure, ha? Baka ako sihin nyo pag siningil kayo. Hindi ko sure, pero sa part namin hindi kami nagbayad. At saka ayan, guys, i-explain ko sa inyo, ha. Yung lake na ito, guys, napapalibutan siya ng napakaraming niyog talaga. Kaya huwag ka na magtaka kung habang naliligo ka, may mga nangangagat sa mga paa mo o may mga bagangan diri. Niyogan man. At saka ang lake na ito, guys, divided ito sa dalawa, ha. Yung napaka-blue, guys, yan ang tinatawag nila na Lake Carolina. Tapos yung tubig, guys, na medyo sky blue, yan naman ang tinatawag na Lake Cartagena. Tapos yung mga Niyogan naman sa palibot, guys, wala na ako pakialam dyan. Grabe naman, kapatid Niyogan, pakialaman ko pa. Grabe naman ang vlog. Sa sobrang linaw na tubig, guys, pwede ka talaga dito mag-underwater swimming. Subukan ko, ha. 1, 2, 3. Ayan, guys, di ba? Ang ganda, di ba? Daw piranha ako ba? So after namin doon, dumiretso kagad kami sa second destination. Haba, grabe. May mga bit-bit ako. Akala mo diver talaga ako ba? Akala mo swimmer talaga ako. Pilingon. So sa second destination namin, guys, dagat yung puntahan namin. Pero nakabathtub ako, no? Wala kayo pakialam. Vlog ko ni, desisyon ko ni. At kung nakita ninyo, mas sobrang assistant ko. Nakabathtub ako. Assistant ko, tingnan nyo, naka-Louis Vuitton. Naka-Louis Vuitton na nga. Kaya kung napansin niyo, guys, may mga dala ako nakagamitang panlangoy, guys. Kasi dito sa next destination namin, kakaiba na naman ang atake dito. Kung napansin niyo, guys, ang dagat na ito, napaka-white sand talaga. At pansinin niyo, ha, napapalibutan talaga ang dagat na ito ng sobrang lalaki talaga ng mga bato. At dahil hindi ito napupuntahan talaga ng mga tao, ang mga bato dito, guys, napaka-sharp talaga. Na once naglakad-lakad ka sa mga bato tapos na-slide ka, patay ka talaga. Kanya-kanya na ni. Pag may namatay, bahala na goodbye. So ayan, guys, gusto ko na sana maligo, no? Kaya lang hinahanap ko yung salbabida na bit-bit ko. So ayan, after 30 minutes ko na paghahanap. Okay, gipagamit yung galing sa mga ido nyo. Di puta ng mga ido ni. So ang dagat na ito, guys, ay napakasikat din dito, no? Sa Baganga, no? Na tinatawag nila na Langoyon Beach.
Langoyon Beach. So una guys, nakapunta kami dito na hindi na malalim ang tubig, no? Kasi nga, di ba, ang una na pinuntahan namin doon sa lake. At kung napansin niyo guys, di ba, napakaitim sa dito na parte, di ba, ng dagat. Hindi nyo na budhi, ha? Maitim mo na budhiin nyo. Hindi nyo na budhi. Mga coral yan siya. Kung hindi man yan coral, guys, mga lumot yan siya or tinatawag natin na seagrasses. Alam nyo ang seagrasses? Mga bobong dahil kayo. Kaya yan ang dahilan guys kung bakit may dala kami na magamit panligo, no? Kasi dito guys, sobrang ganda talaga dito na dagat, no? Para sa mga diving na makita mo yung mga coral reefs. Pero kung sabihin nyo sa akin na ano yung mga pang diving na dala mo, Thailand girl, Your Honor, hindi ko na po maalala. At napakasikat din ang lugar na ito guys pagdating sa surfing. Kasi yung mga tao guys na galing sa ibang bansa, dito nila ginaheld yung mga pa-contest nila na surfing guys. Hindi ko alam kung totoo yan ha, nakwento lang din yan sa akin. Nakwento lang yan sa akin ha, na nakilala ko dito. Kasi guys, in reality, ang dagat na ito, napakalalim naman talaga. Pagkita mo doon guys, kita mo yan, ayan, di ba? Naka-blue-blue talaga. Kasi nga guys, malalim talaga ang lugar na ito. At alam nyo ba, sikat ang lugar na ito dito sa Baganga guys. Kasi nga, dito din naga-swimming ang mga dolphin. Yan ay sabi din naman yan sa akin. Yan ang sabi sa akin ng mga taga dito ha. Kaya wag nyo ako sisihin ha, pag pumunta kayo dito tapos wala kayo dolphin na makita. Get turnover ko lang ang information. Pero sa akin guys, sana niniwala ako doon guys, sana may mga dolphin dito. Kasi una guys, wala talaga tao may pumupunta dito. Kasi makita mo sa mga bato guys, kita nyo yan. May mga lumot ang mga bato. Kung may mga tao yan dito guys, matagal na naagnas yung mga lumot na yan. Kaya yan talaga ang patunay na ang lugar na ito na-preserve talaga. Kaya napakalinis at kahit yung mga bato napaka-sharp. Kaya lang problema dito guys, yung owner. Kasi pinapaalis kami dito at pinapabayad kami. Pero ang sabi naman ng mga taga-local, hindi daw kami magbayad. Kaya ang ending, umalis na lang kami. Baka masali pa kami sa gulo nila daw. Riputan away. So before kami aalis dito guys, ipakita ko talaga sa inyo kabuuhan guys ha. Una, ayan yung mga kasama ko na nagpapatunay talaga na hindi hadlang sa kahirapan ang magbakasyon. Ayan guys, ganyan kaganda yung lugar. Yung mga itim guys, mga coral yan siya at mga seagrasses. Kasi nga, na-preserve talaga. Hindi naagnas dahil maliit na ang mga tao dito. Maitim lang siya tingnan guys ha, pero paglapitan mo siya, no, ayan guys, ganyan kalinis at ganyan kalinaw talaga ang tubig guys. So ayan guys, ang next destination naman namin guys, itong tinatawag na pinakasikat dito guys, ang Langoyon Beach Resort. So klaruhin ko lang ha, ito pala yung Langoyon Beach Resort ha, yung kanina pala Jacobs pala yun. Nagkamali pala ako. Ulitin ko lang ha, sa lahat na mga pakialamera dyan sa Baganga ha, na mali ko lang binabantayan nyo. Ito ang Langoyon ha, yung isa Jacobs pala yon. Mapatawad nyo pa ako? Kung hindi nyo ako mapatawad, pang bash ko na lang yung mga resort na rin. Mga diputa ka mo ha. So ito Langoyon Beach Resort guys, kilala ito sa Baganga dahil dito ginaganap guys ang napaka-heavy na mga sports sa dagat. So yun ang maganda sa Baganga, no? Kung gusto mo chill, doon ka lang sa lake. Kung gusto mo naman ng mga coral, doon ka sa Jacobs. Kung gusto mo naman ng mga banana boat guys, dito ka naman sa Langoyon Beach Resort. Ang problema na dito sa Langoyon guys is napakalakas talaga ng current ng tubig dito, kaya bawal talaga lumangoy dito. Unless nila kung gusto mo na mamatay, pwede ka hindi ka lang magsiling. Huwag ka lang magsabi na maglangoy ka. Pero hindi ko maintindihan, bakit Langoyon ang pangalan ng beach na ito na bawal man lumangoy dito? Yung inauto nyo. No, mga hangag ka mo. So ayan guys ha, ang tubig dito guys, napakalinis din, no, maganda din ang resort na ito. Kaya lang problema dito guys, yung sa likod ko, tingnan nyo ha, bawal talaga maligo dito, napakalakas talaga ng current. So galing doon guys, kung gusto nyo talaga mag-boating, dinadala kayo sa lugar na ganito. Ayan, dito talaga ginaheld ang boating at kung ano-ano pa ng mga heavy sports sa dagat. So actually, i-recommend talaga nila sa akin, no, subukan ko talaga yung banana boat nila, no, para sa vlog ko. Pero hindi ko na sinubukan. Kasi kung subukan ko, baka hindi ko na mahanap kung nasaan ba nahulog ang mga silikon sa ilong ko. Happy? Happy ka mo? So, ang purpose talaga namin kung bakit pumunta kami dito sa Langoyon, no, para kumain kami ng lunch kasi pagod na kami sa mga destinations na napuntahan namin. Ang problema lang dito, guys, masarap nga ang pagkain nila, pero ang serving time nila, mga 2 hours. Kulang na lang sabihin mo na gawin nyo na lang mga 3 hours, or patayin nyo na lang kami. Ang tagal-tagal. So after namin kumain doon guys, ayan, dumiretso na kami sa panglima namin na destination, no, ang Estella Beach Resort. Dito naman sa Estella Beach Resort guys, na-shock talaga ako yung nakita ko ba. Kasi imagine mo ha, sa Baganga ka, pero ang concept dito guys ay para nasa Greece ka na bansa guys. As in, sobrang ganda talaga in person. Makita mo, white at saka blue pa, favorite color ko pa guys. Guys ha, seryoso ha, ang dami-dami ko ng resort na napuntahan ha, pero dito guys ha, namangha talaga ako, sobrang ganda talaga in person ang resort na ito. Tapos
yung combination ng color. Tapos ang pinaka namangha talaga ako guys, yung design talaga itself, sobrang bongga talaga, pinag-isipan talaga. Kasi imagine mo guys ha, napakaliit lang yung space nila. Pero imagine mo ha, yung pagkalagay mismo ng mga room na tulugan guys, tapos may pool pa, tapos may dining pa sila guys, grabe. Sobrang galing talaga ng pagka-architect nito. O syempre sabihin nyo, sino kaya ang architect niyan? O syempre yung friend ko yan ang architect. Yan ang architect ng resort na ito, kaibigan ko. Diba, nakita nyo? O, yan ang kaibigan ko. Daw, gorilla lang, pero architect na. Sorry, my friend. Kaya ayan, guys, medyo hindi natin mabash ang resort na ito. Kaya ang architect friend ko Repota ito. Pero friendship aside guys ha, literal guys ha, maganda talaga ang resort na ito. May pool sila, may kainan sila, at syempre may accommodation sila dito. At imagine mo guys ha, napakaliit ng space na ito, tapos napagkasya niya dahil sa design niya. Grabe na architect, di ba guys? No? Diba? Pero literal guys ha, walang halong joke ha. Kung gusto talaga ninyo ma-experience yung may dagat na, may pool na, may accommodation na, at malagris pa ang resort guys, highly recommended ko talaga ang Estela Beach Resort guys. Kaya sa owner ng resort na ito, magpasalamat ka dahil dinala ako dito ng friend ko na architect ng resort nyo. Ay, kung hindi ko lang siya friend, hindi ko payag na i-endorse ang resort nyo kung wala 100,000. Salamat sa pagkain nyo ha. Maraming salamat sa paturon ninyo, at syempre Diyos ba, wala kayo mga makaroni dyan ha. Charot lang. Maraming salamat talaga sa Estela guys. Please lang, visit kayo dito guys para hindi mapahiya ang friend ko. Sige na. So after namin doon sa resort guys, pagod na kami sa mga dagat guys, no? Kaya dumiretso kami sa pinakasikat nila dito na hot spring, ang Balite Hot Spring. Ito yung hot spring na, Diyos ko, hindi ko alam kung hot spring pa niya or impyerno na. Literal guys, grabe talaga kainit. Alam nyo guys, seryoso ha, ang dami-dami ko ng hot spring na napuntahan na, at kalma na talaga ang init nila. Pero itong hot spring na ito guys, grabe talaga, siguro mga 1 hour pa kailangan mo talaga i-adjust sa katawan mo. Hindi ka talaga pwede maligo dito, grabe talaga kainit, literal guys. Pumunta kami dito kasi sabi ng mga kaibigan ko, pupunta daw kami para makuha daw lahat ng pagod namin sa lahat ng destinations na napuntahan namin. Mag hot spring daw kami para makalma-kalma daw ang katawan namin, Diyos ko. Diba sabi nila mag hot spring tayo para makuha ang mga sakit natin, Diyos ko. Pag hot spring ko dito, nag-complicated sakit ko. Repota na hot spring. Sobrang init. Pero pasalamat ako sa hot spring na ito guys, kasi ito ang nagpa-realize sa akin na kailangan kong gumawa na mabuti. Daw hindi ko kaya sa impyerno, ba? Ayoko na sa impyerno guys. Dito ko na-realize na kailangan ko na magpakalalaki. Kasi ang nag-iibigan na lalaki sa kapwa lalaki ay isang malaking kasalanan na ilalagay sa impyerno ng Diyos. Reputa na ito. So ayan guys, umakyat na ako, no? Yung umakyat, ako na-shock ako. Kasi nga guys, yung mga dumating na mga Indiano, mga Bombay ba. So ayan guys, tingnan nyo ang sitwasyon na, kami, nahirapan pa kayo makadya sa tubig. Tapos yung mga Indiano, karating lang nila. Tingnan nyo guys, nagalagoy-langoy. Tara sila. Mga niputa. Kami lang mga Pinoy, mga 1 hour na kami ga-adjust. Pero mga Indiano, akala nila cold spring mo. Reputa, ano nangyari sa kanila, man? Tingnan nyo mga Indiano, ba? Do mga piranha, mga demonyo, masiruri sila. Kaya na nilang init, ha? Nasa wala na talaga sa kanila. So ayan guys, dito na magtapos ang vlog ko ha. Ayan ha, yan lahat ng mga destinations guys na ma-recommend ko na pwede nyong puntahan pag nagpunta kayo sa Baganga guys. At highly recommended ko talaga ang Baganga guys. Kung gusto niyo na hindi populated, malinis ang dagat, malinis ang tubig, at lahat talaga na mapuntahan nyo, yung natural pa talaga at presko pa. Guys, highly recommended ko ang Baganga. Grabe, sobrang ganda talaga. Ang maganda pa sa Baganga guys, dahil hindi ka mapagod, hindi traffic, at syempre, lahat na mapuntahan mo doon guys, mga malalapit lang, hindi mo na kailangan pa mag-travel ng sobrang layo pa. At actually guys, ang dami-dami pa mga gandang lugar talaga sa Baganga, no, na hindi ko pa napuntahan. Kaya sa lahat dyan ng mga magkakaibigan, no, na gusto pumunta sa isang lugar pero hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, i-mention nyo na mga kaibigan nyo sa post na ito. Hindi na puro drawing na lang mga plano nyo. What if mamatay na kayo bukas? Hindi na kayo makabakasyon. At syempre, maraming salamat talaga, no, sa Baganga, no, dahil isang memory na naman ang hindi ko makalimutan sa buhay ko. Ang ganda talaga ng Baganga. Pero environmental fee, ayusin nyo ha. 30 pesos ba talaga in general or 30 pesos per barangay? Ano ba talaga yan? Hello everyone! So ayan guys, maraming mga influencer na nagka-challenge sa akin dito sa Philbos. So sabi nila, naglaro daw sila dito, naglaro daw sila ng mga cellphone, ng mga TV. O tingnan natin kung totoo talaga to. O ngayon, ang gusto ko, maglaro ako dito dahil gusto ko magka-iPhone 15. Subukan natin guys ha. So una, maglaro na daw tayo dito sa tinatawag nila na ano to? Ayan, Mines. Palagay natin dito is... Paano man to man? 10 pa lang?
di ba? Lagay 20. O, ngayon guys, gawin, lakihan natin. O, lagay natin 1,000. Kasi marami tayong pera, abi. Bet natin 1,000. Kailangan guys, wala kami napindot na bomba, ha? Pag napindot, tatampiungon ta ka, pang iPhone 15. Last. Di ba? Lagay 2,000. Di po mali ka challenge. Ayan, 1,000 pa naman, 1,000. Bet 1,000. One more. Bakit wala akong pinapindot na bomba man? Isa pa. One more. Di ba? Cash out. Gawin natin 2,000, be. 2,000 natin, be. 2,000, di ba? Isa pa. Isa pa. Puta, kaya na. One more guys, one more. Isa pa. 2,000 yun, ha. One more. 4,000 na. Sino talaga nag-una lang challenge na ito, man? So ayan guys, so nakita ninyo ang pera natin na 13,000 naging 17,000 o ganun lang kadali. Pero syempre kasi nga gina-challenge ako at syempre may pera ako ng konti. Sa lahat ng gusto maglaro, ilalagay ko ang kanilang link sa comment section. Pero guys, again, baka naswertehan na talaga ako kaya wala mga bomba, no? Kayo guys, hindi ibig sabihin na maswerte ako, maswerte din kayo. Careful sa paglaro at hindi ito pwede sa mga bata. At syempre, kailangan ilaro nyo yung available nyo na pera, hindi na pambigas-bigas na laro nyo pa. Ayan, maglaro pa ako, ha, kasi iPhone 15 eh.